Kumusta ulit our dear viewers? Welcome na naman for another episode ng ating Bohol Tour dito sa ating channel. So kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, hit nyo lang yung subscribe button para lagi kayong updated every time na meron kaming bagong upload dito sa aming channel. So sa video na ito, ipapakita naman namin yung pagpasyal natin dito sa beach ng Mithi and doon sa kanilang swimming pool. So kung napanood ninyo yung ating recent video na in-upload, nag-room tour tayo doon sa room na nakuha namin, which is room 1404. And yun na nga, mga 4 PM after nating mag-check-in, ay papunta naman tayo dito sa check out natin yung beach nung Mithi Spa and Resorts and yung kanilang swimming pool. So ito yung daan, from our room, malalakad lang natin yung beach. And ito may pathway. And ayan. So maganda yung pagkagawa nila nung pathway dito sa cliff. So ayan, kung mapapansin niyo, merong area dito, balcony. Merong mga bed na pwede kang mag-chill out lang. And yung view mo is yung dagat. So napakaganda nitong beach. And yan, kung makikita ninyo, may mga paddleboard and kayak na pwede nyo ring magamit. Yan. So ito yung stairs. Nasa cliff lang to, pero nagawan nila ng pathway para mas madaling maglakad pababa papunta dun sa beach. Ayan. So ito na yung beach dito sa Mithi Resorts and Spa. Private resort to, so ito lang yung yung mga guest lang ng Mithi, sila lang yung may access dito sa beach na ito. So maganda siya if you want to relax lang kasi walang masyadong tao. Exclusive lang ito para sa guest ng Mithi. Unlike dun sa Alona Beach na open sa public, kaya naman madaming tao and maingay. Pero dito, tahimik lang. Tulad nga nito, at this hour, kaming dalawa lang nung kaibigan ko yung tao dito sa beach na to at this particular time. Low tide ngayon, and yung nakikita nyong mini island is yan yung man-made island ng Mithi, kung saan pwedeng mag-hold ng events dyan. And itutour din namin kayo papunta dyan sa island na yan, dun sa susunod nating video. Pero sa video na ito, ang walking tour lang natin itong beach ng Mithi and doon sa kanilang swimming pool. Mahaba naman itong beach ng Mithi. Yan. Yung sand naman niya is very fine din. Hindi lang siya kasing white ng Boracay, pero maganda din yung sand nito. Low tide nga lang nung time na ito, so litaw na litaw yung beach. Pero I'm guessing na kapag high tide, baka hindi na ganito kalawak yung beach dito, or baka nga mako-cover na to ng tubig itong part na ito kapag high tide. Ayan, may mga ibang guest na rin na naglalakad dito sa dagat. At this time, around 4 PM na to ng hapon, since hindi na ganun kainit ang araw at around 4 PM, so we decided to stroll around dito sa beach. So sa portion na ito naman yung mas malawak na beach ng Mithi. Kumbaga ito yung main beach ng resort na ito. And yan, mapapansin nyo din, meron ding mga umbrella tsaka beds na pwedeng mag-chill out lang. Of course, first come first serve lang. Wala namang bayad yung mga umbrella and yung bed na pagtatambayan mo. Need mo lang mauna. So, check out lang natin itong dulo ng beach. So, mapapansin ninyo, may mga villa na almost dyan mismo sa gilid ng cliff. So, yan yung mga mas mahal na villa ng Mithi. If I'm not mistaken, umaabot din yata ng mga 20,000 plus a night yung mga villa na yan. Kasi yung view mo yung dagat, and of course meron ding sariling mini pool yung mga villas na yan na malapit sa dagat. So ito na yung dulo ng beach.
Ito may parang harang na ginawa. May wall na binild. I'm guessing it is to protect yung beach para hindi ma-erode. Yan. Mapapansin ninyo may mga tinanim silang mga puno. Part pa rin ng Mithian Resorts and Spa yung mga may villa na yan. Pero yung part kanina napansin ninyo, wala masyadong beach yung sand o yung portion na iyon. So ito na nga yung dulo. And yan naman yung man-made na island ng Mithi. So again, ito yung maganda dito, walang masyadong tao, very calming kasi nga tahimik lang. Eksakto siya, highly recommended to for families na gusto lang mag-relax. Pero kung yung trip mo is more of a party or uminom or mas bagay ka dun sa Alona Beach kasi dun mas madaming establishments, mas madaming mga bars. Unlike ito na yung guest lang ng Mithi yung may access. Since low tide, hindi ka makakaswim dito masyado sa portion na ito. So, kailangan mo pang maglakad ng malayo papunta dyan sa may part ng man-made island. Kasi doon na yung mas malalim na portion ng dagat during low tide. So, malawak na rin tong beach na ito. Lilit siguro siya kapag pag high tide na, baka lilit na to. Pero during low tide, ito yung itsura niya. And next naman natin i-check out yung swimming pool nung Mithi. Kasi syempre, aside from the beach, meron din silang swimming pool na kung saan pwedeng mag-swimming yung mga guest. Kasi hindi naman kasi lahat ng guest ay gustong mag-swimming sa dagat. Or baka yung iba is may allergy sa tubig alat. So pwede naman silang mag-swim or dip dito sa swimming pool ng Mithi. Maganda rin yung pag-design nila ng kanilang swimming pool. Infinity pool din yung itsura niya. So at a certain angle, akalain mo na continuation ng swimming pool yung dagat. So ito na. Ayan, so dito na tayo dun sa pool area. Ayan, so ganito yung itsura ng kanilang swimming pool. So at this point hindi ganun kainit kasi ayan, may mga puno naman na nakasilong. So hindi ganun kainit mag-swimming dito sa portion na ito. So yung swimming pool nila, merong portion na pang kiddie, pang kids, and meron ding dalawang jacuzzi pool na pwedeng for a group, pwedeng mag-request kayo na dun muna kayo sa jacuzzi pool tumambay. For guests, merong towel station kung saan kayo pwedeng kumuha ng towels. Wala naman ng additional fees na babayaran para sa towel or sa paggamit ng swimming pool dun sa mga guests ng hotel. By the way, kaming dalawa lang nung wife ko yung naka-check-in dito sa Mithi, pero allowed naman kami na magkaroon ng visitors. Pero yung mga visitors lang until 10 p.m. So yung dalawa naming kasama, counted sila dun sa mga visitors namin. So pwede silang gumamit ng mga facilities nung resort na ito. So pwede silang mag-swimming dito, swimming pool. Pwede silang kumain dyan sa restaurant sa taas nito. So ito yung bar nung swimming pool. Pwede kang umorder ng drinks and dito mo inumin. Sa taas ng bar na to, yun yung restaurant nila kung saan nila sinaserve yung breakfast and dinner. So ayan, may mga upuan dyan.
And dyan sa gilid, dyan located yung jacuzzi pool. At dyan naman, itong gilid naman na ito yung malalim na portion ng swimming pool. Umaabot na yata ng 6 feet yung pinakamalalim. And yan yung man-made island naman as seen from this vantage point. Okay din mag-swimming dito kasi yung tubig niya is hindi malamig, saktong mainit lang. Very conducive siya for swimming. Ayan. So, hindi rin ganun kadami yung tao. So, maganda. Very relaxing din. And ito nga, try natin yung swimming pool nila. Ayan. So, try lang natin mag-swimming dito sa kanilang swimming pool. So, ayan mga followers. Again, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe lang kayo, hit nyo lang yung subscribe button, and appreciate it also if you can also hit the notification bell para notified din kayo every time na meron kaming i-upload. And sa susunod naming video, ipapakita naman natin yung pagpunta natin dyan sa Man-Made Island. So stay tuned kung kailan namin i-upload yon. And again, thank you for watching.